mga balitang pambansa, tuluyan ang angkinan sila ng COMELEC 2nd Division ang registration ng Duterte Youth Party List. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, hindi pa naman pinalang desisyon at pupwede pang iapila ng Duterte Youth sa loob ng 5 araw. Nagugat nga ang desisyon sa isang petisyon noong 2019 para kanselahin ang kanilang registration dahil sa hindi pagsusumite ng accreditation requirements. Nauna nang sinuspinde ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List dahil sa mga nakabingbing kaso sa COMELEC. Nakakuha sila ng mahigit 2 milyong boto noong eleksyon at garantisado na sana ang 3 pwesto sa Kamara. Samantala, nahalal naman ulit si Manila 6th District Congressman Benny Abante matapos magkaroon ng problema sa Certificate of Candidacy o COC ng kandidatong tumalo sa kanya. Dikit pero natalo siya ng kalaban na si Luis Joey Chua Uy nitong nakaraang halalan. Pero idineklara ng 2nd Division ng COMELEC na void ang COC ni Uy kaya itinuturing na siyang non-candidate ng COMELEC. Sa aming pong panayam kay Chairman George Garcia, kanina po lamang binabanggit niya na ang mga desisyon na ito ng division ng COMELEC ay hindi pa pinal. At kami po'y natawag po sa panig nitong Duterte Youth Party List pero sila po'y hindi nagbibigay po sa amin ng pagkakataon sa isang panayam. Habang ang binabanggit po naman sa kaso po ni Ginoong Abante, ito raw po ay usapin ng nationality, citizenship nung kanya pong nakalaban sa pagkakongresista. At ulit hindi pa daw po ito final na mga desisyon. Samantala sa ibang balita, kumpiyansa naman po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy ang bentahan ng 20 pesos na kada kilong bigas sa bansa. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., tumataas na ngayon ang lokal na produksyon ng bigas. Kumpiyansa rin siyang unti-unti ng bababa ang production cost na magreresulta sa mas murang bentahan ng bigas sa NFA. Sang-ayon naman po ang grupong Sinag na tumaas ang produksyon ng palay. Hindi raw tayo gaanong apektado ng El Nino, hindi tulad noong nakaraang taon. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi pababayaan ng gobyerno na malugi ang ating magsasaka. Ang kinakatakutan ng iba, pag masyado nang mababa ang presyo ng bigas, paano naman yung mga magsasaka natin? Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Ayos Para ako nanonood ng Batang Quiapo din, parang mga linyahan sa Batang Quiapo. Yan nga po ang tinig mga kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, naniniwala naman po ang Pangulong Marcos na hindi pa kailangang magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pinoy na naiipit po sa bakbakan ng Israel at ng Iran. Sa ngayon, voluntaryo pa rin ang pagpapauwi sa mga OFW na naiipit nga sa gulo sa Israel. Pero tiniyak ng Pangulo na mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon sa rehiyon. Sa ngayon, lumipad na po papuntang Jordan si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak para nga pangunahan ang paglikas ng mga Pinoy na gusto nang makauwi. Pinag-aaralan na rin ang iba't ibang ruta na po pwedeng magamit sa kanilang paglikas. Kanya-kanyang diskarte naman sa paglikas ang ilang Pilipino sa Iran papunta sa mas ligtas na lugar sa gitna po yan ng gulo sa pagitan pa rin ng bansang Israel at ng Iran. Ayon sa Pinoy na si Nofar Ghani, wala pang ipinatutupad na mandatory evacuation sa Iran. Pero nagkusa na siya at ang kanyang pamilya nalisanin po ang capital city na Tehran para lumikas sa hilagang bahagi ng Iran na hindi pa nadadamay sa gera. Isa si Nofar sa mga Pilipinong nabigyan ng scholarship sa Iran at nakabuo na ng sarili niyang pamilya doon. Ayon sa kanya, maayos pa naman ang supply ng pagkain at petrolyo doon. Pero may mga Pilipino na rin na nauna ng lumikas. Inabot ako ng 3 days para makapag-decide na tinanggap ko ng katotohanan ay talagang may gulo nga. So after 3 days, pagkatapos panuorin ng gabi-gabi yung mga fireworks, so we decided to leave Tehran to the northern part, which is we believe much safer. Although at the moment, which is hindi natin alam kung, and I hope na sana nga safe at mananatiling safe. Yan nga po ang tinig ni Nofar Ghani, isa sa mga Pinoy na nakatira sa Iran.